Yung surprise witness ni Marcoleta, mga kababayan, iimbestiga na. Nasunog yung witness ni Marcoleta. Yung notaryo po sa kanyang affidavit, peke. Sabi nga, mga kababayan, sa legal maxim, falsos in uno, falsos in omnibus, false in one, false in everything. Kung yung mismo, mga kababayan, na notaryo, piniki, malamang sa malamang, lahat ng kwento niya, peke. Kasi kung nagsasabi siya ng totoo, mga kababayan, di sana pinanotaryo niya sa totoong abogado, piniki yung notaryo. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, yung mismong narrative niya doon, false. Kaya hindi niya talaga pinanotaryo, piniki lang yung notaryo. Ngayon, mga kababayan, siya na ngayon yung iimbestigahan. Ito ngayon yung balita. Ayan na. Record check, background investigation kay Gutesa, isasagawa. Iimbestigahan si Gutesa, sabi dito sa report 1 hour ago ng News 5. Magsasagawa ng kompletong record check at background investigation kay Orly Gutesa, ang bagong Senate witness sa manumalyang flood control projects ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, Senator Ping Lacson. Payag ni Lacson, hindi siya nabigyan ng notice bilang committee chairman para ipaalam na may bagong testigo o titistigo sa pagdinig. Surprise witness nga po. Kaya nabigla si Lacson kasi based sa tradition po sa Senado, kahit sa Congress po, the usual practice po, pag may testigo, sinasailalim po sa thorough vetting, background check ng mismong pagkatao ng testigo. Tapos siyempre, yung kanyang testimony, i-check muna kung totoo ba ang mga sasabihin niya. So may thorough vetting po. That's the usual practice. Ngayon, ang ginawa, mga kababayan, ni Marcoleta, bigla na lang nag-present ng witness. Nakita ninyo, nagkabuhol-buhol yung testigo mismo. Mas familiar pa sa laman ng affidavit si Marcoleta kaysa siya mismong nag-execute ng affidavit. Doon na tuloy ng mga netizens, mga kababayan, ng mga observers, na yung affidavit na yon, ang gumawa man lang po si Marcoleta, pinapirmahan lang kay Orly Gutesa. Kaya si Orly Gutesa, na mismong testigong piniresinta sa committee hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi siya familiar ng sasabihin niya, niyang binabasa. Kaya kino-coach ni Marcoleta. Ang intensyon malinaw, idiin si Saldico, lalo na po si Martin Romualdez. At napag-alaman, mga kababayan, na ito daw siya, si Orly Gutesa, hindi man siya talaga nagtrabaho security officer ni Saldico. Yan ang kumakalat ngayon ng mga kwento sa social media. Kundi, dating security ni Sara. Sa kanifile doon, ibig sabihin, dati nilang tao. Na malamang hanggang ngayon tao nila at planted na testigo. Naalala ninyo, mga kababayan, si Sara Duterte pumunta sa Senado, hinahanap si Marcoleta. Malamang yun ang purpose po. Pag-usapan yung surprise witness na itong si Orly Gutesa. Bigla na lang pumunta sa Senado si Sara. Ayan BP Sara Duterte nagtungo sa Senado upang bisitahin si Senador Marcoleta noong September 17. May flight niya ako tapos kailangan kong kausapin si Senator Marcoleta. Ayan Guys, giveaway muna. Giveaway niyo muna. Punta pa kay Manang. Tinatanong ng media kung ano ang sadya biglang bumisita kay Marcoleta, ayaw sabihin. Para niya, Mr. Maravillas, tama yung hinala mo. Tamang hinala. Tapos nag-present ngayon, mga kababayan, ng isang testigo, fake yung notaryo. Dinidiin si Saldico. Mga kababayan, tapos si Martin Romualdez, lalo na po si Martin Romualdez, talagang gustong idiin. Sabagay, may statement noon, mga kababayan, si Sara Duterte. Sisiraan ko anya kayong lahat, wala akong paki. Sabi ni Sara, viral sa TikTok po. Ito, panoorin po ninyo. Parinig ko sa inyo yung banta ni Sara. Sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat.
Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ay, So hindi kataka-taka kung ang mga testigo, mga kababayan na iharap nila sa Senado para idiin si Martin Romualdez lalo na fake. Kaya imbestigahan po mga kababayan ng Senado itong testigo ni Marcoleta. The investigation is in order owing to the gravity and seriousness of his testimony yesterday. So sabi dito, matatandang isiniwalat ni Gutesa ang umano'y pagdadala niya ng mali-malitang pera kina late 1st District Representative Martin Romualdez at ako Bicol Representative Saldico. Itinanggi ni Romualdez ang akusasyon. Yung ginamit po sa sa pagnotaryo, yung pangalan ng abogado, yung pirma fake. Nag-deny mismo mga kababayan yung abogado. Yan breaking attorney Espera, the lawyer who supposedly notarized the sworn affidavit of Marcoleta's witness Orly Gutesa denied notarizing such document. In the affidavit, Co and Romualdez were accused of being involved in the infra scam. Yan Espera Law Office. Sinulatan yung management ng ABS-CBN kahapon. Sabi diyan, demand for attention, legal and compliance department, demand for immediate takedown, correction of an FB post on a falsified document bearing my notarial name and signature. I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. The use of my name and notarial commission in connection with the said document is spurious, fraudulent, and injurious to my reputation as a member of the bar and as a commissioned notary public. Your continued publication and circulation of the falsified document without disclaimer or correction misleads the public and exposes me to grave reputational harm, unwarranted suspicion, and potential liability. Piniki po yung pirma. Sabi rito sa report ng Impact Leadership. Lawyer disowns Gutesa affidavit in Blue Ribbon probe. Attorney Patsy Rose G. Espera has disowned the affidavit of Orly Regala Gutesa, a retired Marine who claimed to have served as a security consultant for Ako Bicol Party List, which was submitted to the Senate Blue Ribbon Committee on Thursday, September 25. Gutesa was presented as a surprise witness at the hearing by Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta, who said he was introduced by former Congressman Mike Defensor. So, malinaw na another Ador Mawanay, mga kababayan, itong si Gutesa or another Jonathan Morales na witness ni Bato de la Rosa. Nasabi ni Bato de la Rosa, yung present na document ni Jonathan Morales para patunayan na ang ating Pangulo bangag. Authentic kasi may butas. O ngayon, itong affidavit ni Gutesa talagang hindi authentic po. Walang butas eh. Pinabutasan sana kay Bato de la Rosa para baka maniwala kami. May nasilip ng butas po. Ang nakasilip ng butas na piki, yung mismong nakalagay na pangalan na notary public. Pikian niya yan. Hindi akong pumirma niyan. It is fraudulent. Lalo pag walang butas, talagang dobling piki. Kasi kung may butas, baka magduda pa yung taong totoo. Totoong piki. O, di ba mga kababayan? Yan Piki. Hindi yan totoo, mga kababayan, sabi mismo ni Attorney Espera. At itong si Gutesa, nag-submit ng false credentials. Yan Gutesa was never part of Saldico security detail. He is a political drifter. Ex-BP SPG under the OBP. Once linked to Martin Andanar, PCOO circle, briefly orbiting Nick Faldon at the Bureau of Customs. Hindi man daw security ni Saldico. Security, dating security officer ni Sara. Na-discover mga kababayan sa pagtatanong mismo ni Senator Erwin Tulfo.
So ito, pakinggan ninyo. Alright. Ito po ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po di sa inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted person, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, OBP. BIP Security Presidential Communication Operation Office, BIP Security Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko pa parang galing sa Coca-Cola. O, di ba? Booking na booking, mga kababayan. Tao natin ni Sara Duterte. Yung witness ni Marcoleta. So, hindi malayo yung ating paniwala. Na baka ito yung sadya o isa sa sadya ni Sara Duterte nang pumunta sa Senado. Inanap si Marcoleta. Nang tanungin ng media kung ano yung sadya, ayaw sabihin. So yung intensyon nila, i-present itong si Gutesa bilang isang bombshell witness, parte ng kanilang demolition job, mga kababayan, kay Martin Romualdez, kasi si Martin po, talo na ng 4 points sa rating si Sara Duterte sa latest survey ng UCTA. 58 na lang si Sara, 62 si Martin Romualdez. So gigil na gigil sila. Kailangan na niya i-demolish natin si Martin Romualdez. Possibly ganun yung plano. I-present natin na niya itong bombshell witness. Sumabog sa mukha nila mismo. Backfire. Kahapon mismo sumabog sa pagmumukha ni Marcoleta. Sunog yung kanyang witness. And I think kailangan pati si Marcoleta imbestigahan at baka pwedeng ireklamo sa ethics committee kapag present po na isang witness na amiki ng notaryo. Di ba po, mga kababayan? Sabi nga ng iba, pwede itong maging base ng disbarment. So I think kailangan na imbestigahan ito. Hindi lang yung testigo, kundi yung nag-present ng testigo, si Marcoleta mismo.